Nasusuklian ba kayo ng tama sa mga tindahan? Kulang na raw po kasi ang barya dahil karamihan sa atin itinatago lang ang mga ito sa alkansya. Kaya naman isang resolusyon ang inihain sa Quezon City para himukin ang mga mamimili at mga establishmento na gumamit ng barya. Malaki raw ang matitipid ng gobyerno kung hindi na gagawa pa ng bagong coins. May report si Dante Perello. Ang pera marahil ang pinakamahalagang tuklas sa kasaysayan ng tao. Bawat isa, gumagamit at nangangailangan nito. Pero paano kung maging kapos ang perang umiikot sa merkado? Sa isang pilahan ng tricycle sa Viluna Street sa may Quezon City, karaniwang problema na raw ng mga pumapasadang driver ang baryang panukli. Minsan sabihin naman nila, Ma, kulang naman yung pera ko, wala na akong barya. Ay, buo naman yung pera ko. Sabi ko, okay lang ho yun. Wala na kami magagawa kasi buo naman pera, hindi kami pipilitin. Problema rin ang panukli sa tindahan ni Marie. Marami naman siyang baryang 5, 10 at 25. Pero tinatanggihan daw kapag isinusukli niya sa mga bumibili. Ngayong nakarang araw talagang mahirap. Kahit yung bayo kong isa, naghahanap din ng mga barya. Para lang may pansukli. Wala talaga. Kaya naman ang may bahay na si Jean Rose, iniipon na lang ang baryang 5 at 10. Dadalhin na lang raw niya ito sa bangko pag marami na para papalitan. Parang hindi na siya pwedeng ipambili, ganun. Kahit sa mga tindahan, hindi na pwede ibili yun eh. Si Quezon City 3rd District Councilor Alan Benedict Reyes, nais masolusyonan ang coin shortage. I would like to ask sana the establishments, pag nagharap ang isang consumer ng barya to pay, tanggapin nyo kasi you would also help bring back the coins in the system. So, wag natatakot sa barya kasi pera rin naman yan. Noong isang taon, isang panukala ang kanyang inihain na humihimok sa mga consumers at business enterprises sa buong Quezon City sa paggamit ng coins. Sakaling maaprubahan, sisimulan na ng kanyang tanggapan ng kampanya. Magdidikit sila ng mga posters at tarpaulin na gaya nito sa lahat ng mga tindahan at establishmento para hikayatin ang makakabasa nitong gumamit ng coins. Nobyembre noong isang taon, 4 na araw matyagang naglatag ng mga barya ang 6,000 volunteer sa Quirino Grandstand sa Maynila. Naitala sa Guinness World Record ang 80 kilometrong haba ng pinagdikit-dikit na barya. Bahagi ito ng kampanya ng Bangko Sentral ng Pilipinas na pahalagahan ang barya at gamitin imbes na itago lang. Bagamat wala naman daw problema sa supply ng coins, nagkakaroon pa rin daw ng artificial shortage dahil sa maling sistema ng sirkulasyon. Each of us meron tayong nahawakan na 1 piso na hindi natin pinapagalaw. Andiyan dyan lang sa drawer natin o nandiyan dyan lang sa bag natin. So 95 million pieces of coins is missing. 1 peso and 20 centavos raw ang average cost sa paggawa ng kada barya. Tinatayang 19 billion coins ang nasa sirkulasyon ngayon. 10 taon daw ang lifespan ng isang coin at malaki ang matitipid ng pamahalaan kung hindi kailangang paulit-ulit na gumawa ng panibagong barya. Hindi bumabalik nga sa Bangko Sentral itong mga coins na to. Kaya ang ginagawa ng Bangko Sentral, nagbi-mint ng coins every year. So, expense yun on the part, of course, of Bangko Sentral. Kung may 5 centavo ka dyan na hindi mo na ginagamit, pwede bang i-deposito mo na lang ito sa bangko? Yung mga coins sa piggy bank, don't let it stay there for 1 year. Kasi this coin should let them work. Kaya nga sabi natin, liberate the coins, plus out the coins because they have to be used. Kasi kung hindi, problema. Kaya nagkakaroon tayo ng artificial shortage. Sa mga sumisira naman ng coins, maaari kayong pagmultahin ng 20,000 piso at posible pang mapatawan ng 5 taong pagkakakulong kung mapatunayang ginagawa nyo ito. Dante Perello, GMA News.